Kumusta po kayo? Isang mahinahon na pagbati mula sa akin, si Mia, at sa ating tahanan, ang hinahon. May mga pusong nasasaktan, pero may mga pusong kayang bumangon at magmahal muli. Samahan niyo akong pakinggan ang isang kwento ng pag-asa. Paano kung sa isang iglap, lahat ng pinaghirapan mo, lahat ng pagmamahal na ibinigay mo, ay bigla na lang binawi sa'yo, at ang gumawa pa nito ay ang taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo. Ito ang kwento ni Marian. Isang kwento kung paano, minsan, kailangan munang madurog ang puso para matutunan kung paano ito buuin ulit ng mas matatag. Gusto ko ng annulment, Marian. Ang bawat salita ay parang bubog na tumusok sa kanyang pandinig. Malamig, matigas, walang anumang emosyon. Napatigil sa pagpunas ng noo ng ina si Marian. Dahan-dahan niyang ibinaling ang ulo. Hawak pa rin ang basang bimpo. Ang telepono ay nakasiksik sa pagitan ng kanyang balikat at tainga. Sa kabilang linya, ang boses ng kanyang asawa, si Dominic, ay parang nanggagaling sa ibang mundo. Di, Dominic? Anong sinasabi mo? Nasa ospital ako. Si Mama. Alam ko, putol nito sa kanya. At pag-usapan na rin natin ang tungkol sa lutong ina. Simula ngayon, ako na ang sole owner ng buong restaurant chain. Everything is under my name now. Pinirmahan mo na ang mga papeles noon pa, di ba? The ones for the business loan? Hindi makahinga si Marian. Ang hangin sa loob ng pribadong silid ng ospital ay biglang naging napakabigat. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang tunog ng heart monitor ng kanyang ina. Isang tunog na unti-unting bumabagal. Pero para sa expansion niyo ng negosyo, sabi mo, isang tawa ang narinig niya. Isang tawang hindi niya kailanman narinig mula sa lalaking minahal niya ng 15 taon. You were always too trusting, Marian. Masyado kang mabait. Yan ang problema sa'yo. Kasabay ng mga salitang yon, isang mahaba at tuloy-tuloy na tunog ang pumuno sa kwarto. Toot! Napalingon si Marian sa monitor. Isang diretsong linya. Flatline. Mama, bulong niya. Nanginginig ang mga kamay. Nabitawan niya ang telepono. Mama! Yinugyog niya ang balikat ng ina. Mama, gumising ka po. Pero wala na. Ang mga matang dati puno ng pagmamahal ay nakapikit na. Ang kamay na gumabay sa kanya buong buhay niya ay malamig na. Kasabay ng pagkawala ng kanyang ina ay ang pagkawala ng kanyang mundo. Nawala ang kanyang ilaw. At sa isang iglap, nawala rin ang lalaking pinangakuan niyang makakasama habang buhay. Dalawang pagkawala sa iisang hininga. Maya-maya, bumukas ang pinto. Pumasok ang mga nurse, sumunod ang doktor. Pero ang mga mata ni Marian ay nakatuon lang sa 2 taong pumasok sa huli. Si Dominic. At sa tabi nito, nakakapit sa braso niya ay isang babaeng mas bata, mas maganda, at nakatingin sa kanya na parang dumi. Si Cassandra. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Marian. Ang boses ay basag sa pag-iyak. Hindi siya sinagot ni Dominic. Sa halip, may inilapag itong makapal na folder sa mesang nasa tabi ng kama. Nandyan na lahat ng papeles. Malamig na sabi ni Dominic. Pirmahan mo na lang. May apartment na akong nakuha para sa'yo. Your things will be delivered there tomorrow. Tiningnan ni Marian ang asawa. Ang lalaking pinagsilbihan niya, ang lalaking minasakar niya ng kamay sa pagluluto para lang mapalago ang negosyong sinimulan ng kanyang ina, ang ama ng kanyang anak. Bakit, Dominic? Halos pabulong niyang tanong. Pagkatapos ng lahat, bakit? Lumapit si Cassandra. Ang amoy ng pabango nito ay nakakasulasok. Because he deserves better, sabi nito. May ngisi sa labi. And I am better. Iniabot ni Dominic ang isang ballpen. Pirmahan mo na, Marian. Let's not make this difficult. Difficult? Ang nanay niya ay nasa kama, wala ng buhay. Ang asawa niya ay nasa harap niya,
may kasamang ibang babae. At hinihiling niyang huwag gawing mahirap ang sitwasyon. Isang nurse ang marahang humawak sa braso ni Marian. Ma'am, kailangan na po naming asikasuhin ang nanay niyo po. Parang doon lang natauhan si Marian. Humarap siya kay Dominic, ang mga mata ay puno ng luha. Pero may apoy na nagsisimulang umalab sa loob nito. Umalis kayo, sabi niya. Marian, sinabi kong umalis kayo. Sigaw niya at sa unang pagkakataon, nakita niyang nagulat si Dominic. Get out! Wala kayong karapatang mapunta dito. Labas! Hinila ni Cassandra si Dominic. Let's go, Dom. Hayaan mo siyang magdrama. Bago sila tuluyang lumabas, humarap muli si Dominic. The house is no longer yours, Marian. Ipapapalit ko na ang lahat ng susi. Huwag ka nang babalik doon. Pagkasabi niyon, isinara nila ang pinto. Naiwan si Marian sa loob, kasama ang malamig na katawan ng kanyang ina at ang mga basag na piraso ng kanyang buhay. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga hikbi ay walang tunog. Pagkalipas ng ilang oras, matapos ang lahat ng papeles sa ospital, lumabas siya. Gabi na. Umuulan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Wala siyang pera. Wala siyang telepono. Sa isang sulok ng kanyang isip, umaasa pa rin siya. Baka nagkamali lang siya. Baka panaginip lang ang lahat. Naglakad siya sa ulan. Nilakad niya ang distansyang pamilyar sa kanya. Ang daan pa uwi. Pagdating niya sa harap ng gate, basa at nanginginig sa ginaw, nakita niya ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Ang mga ilaw ay nakabukas. May anino ng 2 taong nagtatawanan sa loob. Pinindot niya ang doorbell. Minsan, 2, 3. Bumukas ang pinto. Si Dominic. Nagbago na ito ng damit. Mukhang komportable. Mukhang masaya. Marian, gulat nitong tanong, anong ginagawa mo dito? Dominic, pakiusap. Pagsusumamo niya, wala akong mapupuntahan. Mula sa likod ni Dominic, lumitaw si Cassandra. Suot-suot ang kanyang paboritong sutlang roba. Ang roba na regalo niya kay Dominic noong anibersaryo nila. I told you, sabi ni Dominic. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig. Hindi na ito ang bahay mo. Sinubukan niyang isara ang pinto, pero iniharang ni Marian ang kanyang kamay. Kahit ngayong gabi lang, Dom, pakiusap, namatay si Mama. Tiningnan ni Dominic ang kamay niya, pagkatapos ay ang mukha niya. Walang awa, walang pag-ibig, wala kahit isang katiting na pagsisisi. Hindi ko na yan problema. At sa huling pagkakataon, isinara nito ang pinto. Isang malakas na kalabog ang narinig ni Marian, kasabay ng pag-click ng kandado. Nakatayo siya sa ilalim ng ulan, nakatingin sa pintong kahoy kung saan nakaukit pa ang mga pangalan nilang 3, Dominic, Marian at Bea. Ang pintong minsan ay simbolo ng kanyang pangarap. Ngayon, isa na lang itong pader. Isang pader na nagsasabing wala na siyang babalikan. Wala na siyang kahit ano. Hindi alam ni Marian kung gaano siya katagal nakatayo sa labas ng gate. Ang ulan ay walang tigil, gaya ng mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bawat patak ay parang karayom, malamig at masakit. Ang damit niya ay basang-basa, dumidikit sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang ginaw na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Wala nang saysay. Kailangan na niyang umalis. Dahan-dahan siyang tumalikod sa bahay na yon. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang pagkatao na naiiwan. Ang alaala ng unang pagpasok nila doon bilang mag-asawa, ang unang pag-iyak ng kanilang anak na si Bea, ang mga hapunan, ang mga tawanan. Lahat ay mga multo na lang ngayon. Naglakad siya nang walang patutunguhan. Ang mga ilaw ng sasakyan ay dumadaan. Sumasalamin sa basang kalsada. Ang mga tao ay nagmamadali, naghahanap ng masisilungan. Samantalang siya, hinahayaan lang ang sarili na mabasa. Para saan pa ang pag-iwas? Basang-basa na ang kanyang kaluluwa.
May nakapa siyang barya sa kanyang bulsa. Sapat lang para sa isang tawag sa telepono. Pumasok siya sa isang convenience store, nanginginig, at ginamit ang payphone sa gilid. Isang numero lang ang nasa isip niya. Ang pag-asa niya. Si Bea, ang kanyang anak. Pagkatapos ng ilang ring, may sumagot. Hello? Boses ng kanyang dalagita. Bea, anak. Halos pabulong na, sabi ni Marian. Ang boses niya ay paos. Si Mama to. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Ma, nasaan ka? Dad called. Sabi niya you left. Hindi totoo yan, anak. Pigil hiningang sabi ni Marian. Pipinalayas niya ako, Bea. Wala akong mapuntahan. Natahimik ang kabilang linya. Ilang segundo ng katahimikan na parang habang buhay. Ma, sabi ni Bea, at sa pagkakataong ito, may kakaibang lamig sa boses ng kanyang anak. Isang lamig na katulad ng sa ama nito. Maybe it's for the best. Palagi na lang kayong nag-aaway ni Dad. I'm tired of it. Anak, hindi mo naiintindihan. I understand perfectly, Ma. Putol ni Bea. Dad can give me what I need. School, allowance, everything. Let's just be practical about this. Dito muna ako sa kanya. It's more practical. Practical. Ang salitang iyon ay parang isang sampal. Mas masakit pa sa pagsara ng pinto ni Dominic. Ang sarili niyang anak. Ang nag-iisang kayamanan na natitira sa kanya ay pinili ang pera kaysa sa kanya. Nabitawan niya ang telepono. Tumama ito sa sahig na may malakas na kalansing. Napatingin sa kanya ang cashier ng convenience store pero hindi niya ito pinansin. Lumabas siya, pabalik sa ulan. Doon, sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng isang sirang streetlight na kumukurap-kurap, napaluhod siya. Wala nang luhang lumalabas. Parang natuyo na. Pakiramdam niya ay isa na lang siyang basyong sisidlan. Wala nang laman. Wala nang halaga. Naramdaman niyang may tumigil sa kanyang tabi. Isang payong ang sumilong sa kanya mula sa ulan. Hiha? Isang pamilyar na boses. Tumingala si Marian. Isang matandang babae na may mga kulubot sa mukha pero may maamong mga mata ang nakatingin sa kanya. Aling Nena? Si Aling Nena. Ang may-ari ng maliit na karinderya sa tapat ng unang branch ng Lutong Ina. Sa lumang bayan, ang kaibigan ng kanyang ina. Diyos ko, Marian, anong nangyari sa'yo? Basang-basa ka. Hindi na nakasagot si Marian. Inalalayan siya ni Aling Nena na tumayo. Mahigpit ang hawak ng matanda, parang takot na bibitaw at babagsak siyang muli. Halika, sumama ka sa akin, sabi ni Aling Nena. Malapit lang ang bahay ko dito. Isinakay siya ni Aling Nena sa isang tricycle. Sa maikling biyahe, wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Nakasandal lang ang ulo ni Marian sa balikat ng matanda. Hinahayaan ang sarili na alagaan. Ang bahay ni Aling Nena ay maliit lang, nasa likod ng kanyang karinderya. Simple lang ang mga gamit pero malinis at maayos. Agad siyang pinaupo ng matanda sa isang silyang yari sa yantok at kumuha ng tuwalya at mga tuyong damit. Magpalit ka muna, Hija. Baka magkasakit ka niyan. Pagkatapos magpalit, bumalik si Marian sa maliit na sala. Amoy na amoy niya ang niluluto ni Aling Nena. Pagdating ng matanda, may dala itong isang mangkok, mainit na arroz kaldo. Inilapag ito ni Aling Nena sa harap niya. Hindi ito nagtanong, hindi ito nanghusga. Umupo lang ito sa tapat niya at hinintay siyang kumain. Kumuha ng kutsara si Marian. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Isinubo niya ang unang kutsara ng lugaw. Ang init na kumalat mula sa kanyang bibig, pababa sa kanyang lalamunan, hanggang sa kanyang sikmura. Ang init na parang yumayakap sa kanya mula sa loob. At doon, nagsimula na namang tumulo ang kanyang mga luha. Pero ngayon, iba na. Umiiyak siya hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa isang simpleng kabutihan. Isang mangkok ng mainit na lugaw sa gitna ng pinakamalamig na gabi ng kanyang buhay.
Salamat po, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Salamat po, Aling Nena. Ngumiti lang ang matanda. Isang ngiting puno ng pag-unawa. Kumain ka lang, Hija. Kumain ka lang. Nang gabing iyon, natulog si Marian sa maliit na papag sa bahay ni Aling Nena. Habang nakapikit, dinig niya ang pagpatak ng ulan sa bubong na yero. Pero sa unang pagkakataon mula kanina, naramdaman niya ang kapayapaan. Isang panandaliang kapayapaan. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Tinulungan niya si Aling Nena sa paghahanda sa karinderya. Naghihiwa siya ng sibuyas nang may marinig silang humintong sasakyan sa labas. Isang itim at makintab na kotse, masyadong magara para sa simpleng lugar na yon. Bumukas ang pinto ng kotse at isang lalaking nakabarong ang bumaba. Mukha itong pamilyar. Matangkad, seryoso ang mukha at may dalang leather briefcase. Pumasok ito sa loob ng karinderya. Tumingin ito sa paligid. Bago napako ang tingin nito kay Marian. Lumapit ito sa kanya. Mrs. Marian Sandoval? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado at profesional. Napatango lang si Marian. Hawak pa rin ang kutsilyo. Ako po si Attorney Rafael David. Pagpapakilala nito. Yumuko ito ng bahagya bilang paggalang. Pinahanap ko po kayo. May utang na loob po ako sa nanay niyo. Utang na loob. Ang mga salitang iyon ay parang isang susi na bumukas sa isang nakasaradong pinto. Sa alaala ni Marian, bigla niyang nakita ang isang batang lalaki sa kanyang isipan. Payat. Luma ang uniforme. Pero may determinasyon sa mga mata. Isang batang lalaki na madalas tulungan ng kanyang ina sa karinderya. Binibigyan ng libreng pagkain at paminsan-minsan, pambaon. Ray Rafi? Gulat na tanong ni Marian. Ikaw ba si Rafi? Yung scholar ni Mama? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Ako nga po, Ma'am Marian. Rafael David na po ngayon. Hindi niyo po siguro ako namukhaan. Diyos ko. Bulong ni Marian. Hindi siya makapaniwala. Ang batang tinulungan nila noon ay isa na ngayong abogado. Nakatayo sa harap niya, nakabihis ng napakadesente. Lumabas si Aling Nena mula sa kusina. May pagtataka sa mukha. Sino itong bisita mo, Marian? Si Rafi po, Aling Nena. Yung tinutulungan ni Mama noon. Ngumiti si Rafael kay Aling Nena. Magandang umaga po. Pwede po ba akong makipag-usap kay Mrs. Marian ng sandali? It's very important. Pinaupo sila ni Aling Nena sa isa sa mga mesa. Nagtimpla ito ng kape habang si Rafael ay binubuksan ang kanyang briefcase. Inilabas nito ang isang folder na puno ng mga dokumento. Nabalitaan ko po ang nangyari kay Tita Elena. Panimula ni Rafael. Ang boses ay puno ng simpatiya. Nakikiramay po ako at nabalitaan ko na rin po ang ginawa ni Mr. Dominic. May diin sa huling mga salita. Halatang may bahid ng galit. Paano mo nalaman lahat ng ito? Tanong ni Marian. May mga kaibigan po ako sa City Hall at sa bangko. Nang mabalitaan kong may malaking loan na inapply sa pangalan ng lutong ina at ang beneficiary ay si Mr. Dominic at ang isang Cassandra Lopez, I started looking into it. Paliwanag ni Rafael. Tita Elena, help me become a lawyer. It's time I pay her back by seeking justice for her and for you. Inilatag ni Rafael ang mga dokumento sa mesa. Mga kopya ng loan agreements, business permits na inilipat sa pangalan ni Dominic, at bank statements. This is illegal, Ma'am Marian, sabi ni Rafael. Peke po ang pirma nyo sa karamihan ng mga ito. Malinaw na forgery. At ang paglipat ng assets ng kumpanya ng walang proper consent, we can sue him. We can fight this in court. Habang nagsasalita si Rafael, nakatingin lang si Marian sa mga papel. Korte, demanda, laban. Ang mga salitang yon ay parang napakalayo. Parang mga bagay na para sa ibang tao, hindi para sa kanya. Kahapon lang, ang mundo niya ay gumuho. Ngayon, hinihiling sa kanya na magtayo ng pader para lumaban. Paano? Wala siyang pera. Wala siyang lakas.
Wala siyang kahit ano. Hindi ko kaya, mahinang sabi ni Marian at umiling. Wala akong pera para sa abogado, Rafael. Wala akong lakas ng loob para kalabanin si Dominic. He's powerful. He has everything. Pro bono po ito, ma'am. Walang bayad. Mabilis na sagot ni Rafael. As for the courage, I know you have it. Nakita ko kung paano niyo tinulungan si Tita Elena na itaguyod ang lutong ina mula sa isang maliit na karinderya. You are stronger than you think. Tumingin si Marian sa paligid. Sa maliit na karinderya ni Aling Nena. Sa mga kalderong nakasabit. Sa amoy ng bawang na ginigisa. Ito ang mundong kinalakihan niya. Ang mundong alam niya. Hindi ang mundo ng mga korte at abogado. Bigla siyang napatingin sa lumang kalan sa sulok. Isang kalan na pinaglutuan ng libo-libong adobo at sinigang. Isang kalan na naging saksi sa lahat ng pangarap at pagod ng kanyang ina. May ibang paraan. Mayroon dapat. Tumayo siya at lumapit sa kalan. Hinaplos niya ang malamig na metal nito. Ang mga kamay niya, na sanay sa init ng apoy at sa bigat ng sandok, ay parang may sariling isip. Rafael! Sabi niya, hindi lumilingon. Nagpapasalamat ako. Sobra. Pero, hindi pa yata ito ang tamang panahon para sa korte. Narinig niya ang pagtayo ni Rafael. Pero Ma'am Marian, this is our best chance while the evidence is fresh. Dahan-dahan siyang humarap. Ang mga mata niya ay may bago ng kislap. Hindi na ito ang mga matang puno ng pagkatalo kagabi. Mayroon ng isang maliit na baga na nagsisimulang mag-apoy. May mga laban na hindi sa korte pinapanalo, Rafael. May mga laban na sa puso at tiyan ng mga tao nilalaban. Naglakad siya palapit sa lalagyan ng mga sandok. Kinuha niya ang isang luma, yari sa kahoy, na may mga ukit na ng paggamit. Ito ang paboritong sandok ng kanyang ina. Ang sandok na minana pa nito sa lola niya. Itinaas niya ito. Hindi ko pa kaya silang labanan sa korte, sabi ni Marian. Ang boses ay nanginginig pa rin. Pero ang mga mata ay buo na ang determinasyon. Pero kaya kong labanan sila. Sa paraan na alam ko. Itinuro niya ang kalan. Dito. O hindi agad nakasagot si Rafael. Nakatitig lang siya kay Marian. Hawak-hawak ang lumang sandok. Ang anino ng determinasyon ay malinaw sa kanyang mukha. Naintindihan niya. Ito ay laban na mas personal, mas malalim kaysa sa kahit anong kaso na hahawakan niya sa korte. Naiintindihan ko po, sabi ni Rafael, at dahan-dahang isinara ang kanyang briefcase. Kung ganoon, narito pa rin ako sa anumang paraan na makakatulong ako, legal or otherwise. Ngumiti si Marian sa unang pagkakataon. Isang maliit, pagod na ngiti, pero totoo. Salamat, Rafael. Nang makaalis na si Rafael, si Aling Nena naman ang lumapit. Sigurado ka ba dyan, Hija? Mukhang matutulungan ka naman ng abogadong yon. Tumingin si Marian sa matanda. Opo, Aling Nena. Pero bago ko po sila harapin sa korte, kailangan ko munang harapin ang sarili ko. Kailangan kong patunayan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Sa mga sumunod na araw, ang munting karinderya ni Aling Nena ay nagkaroon ng bagong buhay. Nakiusap si Marian kung pwede siyang magluto at magbenta ng isang putahe lang para sa pananghalian. Isang putahe na tatak ng kanyang ina. Pumayag si Aling Nena ng walang alinlangan. Ibinigay niya kay Marian ang maliit na puhunan para sa mga sangkap. Sa araw ng palengke, si Marian mismo ang namili. Bawat gulay, bawat piraso ng karne, pinipili niya ng maigi. Ang mga daliri niya ay alam na alam ang hahanapin. Ang tamang pagkataba ng lempo, ang pagkasariwa ng sitaw, ang tamang asim ng kamatis. Parang extension ng katawan niya ang pagpili ng sangkap. Ang napili niyang iluto ay ang signature dish nila, adobo sa gata. Isang putahe na simple pero komplikado. Isang putahe na kapag nagkamali ka ng isang hakbang,
mag-iiba ang lahat. Sa kusina, habang ginigisa niya ang bawang at sibuyas, parang bumabalik ang lahat. Ang boses ng kanyang ina na nagtuturo sa kanya. Dahan-dahan lang sa paglalagay ng suka, anak. Hayaan mo munang maluto at mawala ang anghang. Ang bawat hakbang ay pamilyar. Ang pagpapakulo ng baboy hanggang lumambot. Ang paglalagay ng toyo at suka. At ang sikreto nila, ang dahan-dahang pagbubuhos ng purong gata, ng niyog, hinahalo hanggang sa magmantika at kumapit ng husto sa karne. Ang amoy na yon ang nagpuno sa buong karinderya. Isang amoy na pamilyar, na parang tahanan. Nagsimulang dumating ang mga regular na customer ni Aling Nena. Mga driver ng tricycle, mga trabahador sa construction site sa malapit, mga tindera sa palengke. Uy, Aling Nena, ano yang bagong amoy na yan? Ang bango sabi ng isang driver. Adobo sa gata, sagot ni Aling Nena na may ngiti. Si Maria nang nagluto. Subukan nyo. Medyo nag-aalangan pa noong una ang mga customer. Pero nang matikman nila ang unang subo, nagbago ang lahat. Wow, ang sarap. Parang luto ng nanay ko. Unti-unting naubos ang isang malaking kaldero ng adobo. Si Marian, na nasa gilid lang ng kusina at tahimik na nagmamasid, ay nakaramdam ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kagalakan. Isang simpleng kagalakan na dulot ng pagpapakain sa kapwa. Sa gitna ng abalang tanghalian, isang matandang lalaki na nakasombrero ang pumasok. Regular itong customer ng lutong ina noon pa man. Umorder ito ng adobo. Tahimik lang itong kumain sa isang sulok. Pagkatapos, tumayo ito at lumapit kay Marian. Hija, sabi ng matanda, ikaw ang anak ni Elena, hindi ba? Tumango si Marian. Alam mo, matagal na akong hindi nakakatikim nito. Hinawakan ng matanda ang kanyang dibdib. Ito yung lasa ng lutong ina. Ang orihinal. Maraming salamat, Hija. Pinaramdam mo sa akin na buhay pa rin ang kaibigan ko. Hindi na napigilan ni Marian ang kanyang luha. Tumulo ito. Pero hindi dahil sa sakit. Dahil ito sa saya. Sa pag-alala. Nang matapos ang araw habang nagliligpit sila ni Aling Nena, may naramdaman siyang kakaibang pagod. Isang pagod na masarap sa pakiramdam. Ang pagod ng isang taong may pinaghirapan. Umupo siya sa isang bangko. Hawak ang tasa ng kape. Sinubukan niya ang natirang adobo. Pagkasubo niya, siya naman ang napaluha. Hindi lang ito adobo. Ito ang alaala ng kanyang ina. Ito ang kanyang pagkabata. Ito ang kanyang lakas. At ngayon, ito ang magiging simula niya. Habang nag-iisip, may naramdaman siyang anino sa labas ng karinderya. Mabilis lang itong dumaan, pero nahagip ng kanyang mga mata. Ang kanyang anak na si Bea. Nakita niya ang anak na palihim na sumisilip, nakatayo sa kabilang kalsada. Nang magtama ang kanilang mga mata, nagulat si Bea at mabilis na tumalikod at naglakad palayo. Napatayo si Marian, gustong habulin ng anak, pero pinigilan niya ang sarili. Hindi pa ito ang oras. Bumalik siya sa pagkakaupo, ang puso ay naghahalo ang saya at lungkot. Gabi na. Tapos na silang magligpit. Upo na sana si Marian para magpahinga nang biglang tumunog ang luma niyang cellphone. Isang modelong bigay sa kanya ni Aling Nena. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Isang maikling mensahe lang. Masarap daw ang adobo mo. Napatitig si Marian sa screen ng telepono. Sino kaya ito? Paano nalaman ng taong ito ang tungkol sa adobo niya? At bakit ito nag-text sa kanya? Sinubukan niyang tawagan ng numero, pero hindi ito sumasagot. Sino yan, Hija? Tanong ni Aling Nena habang nagpupunas ng mesa. Hindi ko po alam, Aling Nena. Isang text lang po. Sabi, masarap daw po ang adobo ko. Ngumiti ang matanda. Aba, kumakalat na ang balita. Mabuti yan.
Ipagpatuloy mo lang, Marian. At ipinagpatuloy nga niya. Kinabukasan, sinigang na baboy naman ang niluto niya. Sa susunod na araw, kare-kare. Bawat araw, ibang putahe. Bawat araw parami ng parami ang mga customer na dumarating. Ang maliit na karinderya na dating tinatawag lang na kay Aling Nena ay unti-unti nang nakikilala bilang yung karinderya ni Marian. At ang mga text message nagpatuloy din. May pupuntang health inspector bukas. Siguraduhin mong malinis ang lahat. Yung supplier mo ng gulay, tinataasan ka ng presyo. Subukan mo sa kabilang pwesto. Mag-ingat ka. May nagtatanong tungkol sa'yo. Maliliit na bagay, pero napakalaking tulong. Para siyang may isang aninong anghel na nagbabantay sa kanya. Hindi niya alam kung sino, pero nagpapasalamat siya. Isang hapon, habang abala siya sa pagsisilbi, isang grupo ng mga kababaihang naka-uniforme sa opisina ang pumasok. Sila yung mga regular na kumakain sa Lutong Ina noon. "Marian? Ikaw nga," sabi ng isa. "Dito ka na pala ngayon. Nabalitaan namin sa Facebook na may nag-post. Sabi dito raw matitikman ang original na luto ni Tita Elena." Sabi naman ng isa pa, umorder sila at masayang kumain. Bago umalis, isa sa kanila ang lumapit kay Marian. "Alam mo, dun pa rin kami kumakain sa Lutong Ina minsan. For convenience, pero iba na. Parang walang kaluluwa yung pagkain," sabi ng babae. Iba pa rin talaga kapag luto mula sa puso. Pagkatapos ay nagpa-selfie sila kasama si Marian. Ipinost nila ito sa social media na may caption, "Finally found her, the heart and soul of the original Lutong Ina." The original Lutong Ina, Pag-asa Karinderya. Ang simpleng post na yon ay mabilis na kumalat. Samantala, sa isang mamahaling penthouse sa sentro ng syudad, si Dominic at Cassandra ay abala sa ibang bagay. Nakaupo sila sa isang mesa kasama ang isang interior designer. Pinaplano ang pagpapalit ng lahat ng meubles sa bahay. "I want everything Italian," sabi ni Cassandra habang tinitingnan ng isang catalog. "Yung luma, itapon niyo na lahat. It reminds me of her." Tumango si Dominic, medyo wala sa sarili, habang tinitingnan ang sales report ng Lutong Ina sa kanyang tablet. May kaunting pagbaba. Hindi malaki, pero kapansin-pansin. "Anong problema, Dom?" tanong ni Cassandra. Napansin ang kunot sa noo nito. "Wala. Just a small dip in sales. Baka dahil sa panahon," palusot ni Dominic. "Speaking of that woman," sabi ni Cassandra habang inilalapag ang catalog. "Nabalitaan mo na ba?" Tumingin si Dominic. "Ang alin?" "My friend sent me this." Ipinakita ni Cassandra ang kanyang telepono. Nasa screen ang post ng mga babaeng taga-opisina. Ang selfie nila, kasama si Marian. Tiningnan ito ni Dominic. Nakita niya ang ngiti ni Marian. Isang nangiting hindi niya nakita sa loob ng maraming taon. "Isang karinderya?" sabi ni Dominic at tumawa ng mapakla. "Napakaliit ng pangarap. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa kanya, babalik siya sa isang maruming karinderya?" Tumawa rin si Cassandra. Nakakaawa. "Well, hayaan mo siya. Let her play with her pots and pans. We have bigger things to worry about, like what color our new curtains should be." Binaliwala nila ito. Isang maliit na langgam na sinusubukang umakyat sa pader. Ano ang magagawa nito sa kanila? Pero nang gabing iyon, hindi mapakali si Cassandra. Nakahiga siya sa kama, nag-i-scroll sa kanyang telepono. Nakita niya ang post ulit. Daan-daang likes na, maraming comments. "Sabi ko na nga ba, iba ang lasa ng Lutong Ina ngayon. We should go there. Support the original." Isang inis ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit hindi pa rin mawala ang anino ni Marian? Bakit kailangan pa nitong magpakita ulit? Tumayo siya at lumabas sa balkonahe. Dinial niya ang isang numero sa kanyang telepono. "Hello?" Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya.
May ipapagawa ako sa'yo, sabi ni Cassandra. Ang boses ay malamig at matalas. Ano yun, ma'am? May isang maliit na karinderya sa lumang bayan. Ang pangalan, Pag-asa. Nagpatuloy si Cassandra. Gawan mo ng paraan yung karinderya na yan. Ayokong makakita ng kahit anong bakas ng babaeng yon. Kinabukasan, parang ordinaryong araw lang. Maagang nagising si Marian at Aling Nena na malengke at naghanda para sa pananghalian. Marami-rami ang order nila ngayon. May isang opisina na nagpa-cater para sa kanilang meeting. Bulalo ang espesyalidad para sa araw na yon. Nasa kasagsagan sila ng abala nang biglang may pumaradang 2 motorsiklo sa tapat ng karinderya. 3 lalaking magaspang ang itsura, nakaitim na jacket sa kabila ng init ng araw, ang bumaba. Pumasok sila sa loob. Ang masayang kwentuhan ng mga kumakain ay biglang naputol. Lahat ay napatingin sa mga bagong dating. Magandang tanghali, sabi ng isa. Ang leader siguro, habang inililibot ang tingin sa paligid na parang may hinahanap na mali. Sino dito ang may-ari? Lumabas si Aling Nena mula sa kusina. Ako po. Bakit po? Inspection, maikling sagot ng lalaki. Ipinakita nito ang isang pekeng ID na nakasabit sa kanyang leeg. Mula sa City Health Office, marami kaming natatanggap na reklamo tungkol sa lugar na to. Food poisoning daw. Nagulat si Marian at Aling Nena. Imposible. Napakalinis nila sa paghahanda. Naku, baka nagkakamali po kayo, sabi ni Aling Nena. Wala naman pong nagrereklamo sa amin. Huwag ka nang maraming sinasabi. Nay, sabi ng isa pang lalaki, at walang pasabing sinipa ang isang silya. Bumagsak ito na may malakas na kalabog. Gagawin lang namin ang trabaho namin. Nagsimula silang manghalughog. Binuksan nila ang mga kaldero, tinapon ang sabaw ng bulalo sa sahig. Itinapon nila ang mga nakahandang plato. Ang mga customer ay nagsitayuan sa takot. Ang iba ay mabilis na lumabas. Teka, anong ginagawa ninyo? Sigaw ni Marian. Sinubukang pigilan ang isa sa kanila. Pero tinulak lang siya nito ng malakas. Napaupo siya sa sahig. Huwag kang makialam, miss, sabi ng leader. Baka gusto mong isara namin tong pugad ng daga nyo. Sa loob ng ilang minuto, ang dating maayos at masayang karinderya ay naging parang binagyo. Basag na plato, tapon na pagkain, at nagkalat na mga silya. Pagkatapos, parang walang nangyari, umalis ang 3 lalaki. Naiwan sina Marian at Aling Nena na tulala, nakatingin sa pinsalang ginawa nila. Ang pinaghirapan nila buong umaga, nasira sa isang iglap. Samantala, sa isang malaki at malinis na bahay, abala si Bea sa paggawa ng kanyang homework sa kanyang silid. Ang aircon ay malamig. Tahimik ang paligid, pero hindi siya mapakali. Simula nang makita niya ang kanyang ina, hindi na ito naalis sa isip niya. Nakita niya kung gaano kapagod, pero masaya ang kanyang ina. At nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Isang kirot ng pagsisisi. Bumaba siya para kumuha ng tubig. Pagdaan niya sa library, narinig niyang may kausap si Cassandra sa telepono. Bahagyang nakabukas ang pinto. Oh, magaling. Siguraduhin niyong natakot sila ng husto, sabi ni Cassandra. May halong saya sa kanyang boses. Good. Ideposito ko na lang ang bayad ninyo at tandaan nyo, walang nakakaalam na ako ang nag-utos nito. Malinaw. Narinig ni Bea ang pagsang-ayon sa kabilang linya bago ibinaba ni Cassandra ang telepono. Isang ngiti ang gumuhit sa labi nito, isang ngiting tagumpay, at puno ng kasamaan. Napatakip si Bea sa kanyang bibig. Nanlamig ang buong katawan niya, ang nanay niya, ang karinderya. Si Cassandra ang may kagagawan ng lahat. Bumalik siya sa kanyang kwarto, nanginginig. Ang imahe ng kanyang ama na masayang nakikipagtawanan kay Cassandra kagabi ay sumagi sa kanyang isip. Ganito na ba sila kasama?
Ang babaeng ipinalit sa kanyang ina ay kayang manakit ng ganito? At ang kanyang ama, bulag ba siya o kasabwat din? Hindi na niya kaya. Habang nag-iisip, bigla niyang naalala ang isang bagay. Ang lumang aparador ng kanyang ina na hindi pa rin pinapatapon ni Dominic. Ang sabi nito, naroon daw ang mga lumang basura ni Marian. Binuksan niya ang aparador. Mga lumang album, mga damit. At sa ilalim ng mga ito, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang mga sulat, mga lumang resibo, at isang maliit na drawing. Isang drawing na gawa sa Crayola. Siya ang gumawa nito noong 5 taong gulang pa lang siya. Isang larawan niya at ng kanyang ina, parehong may suot na chef's hat, masayang nagluluto sa kusina. Sa ilalim may nakasulat na, "Me and Mama, best cooks forever." Napahagulgol si Bea. Hinigpitan niya ang hawak sa drawing. Sa karinderya, dahan-dahang pinupulot ni Marian ang mga basag na piraso ng plato. Bawat piraso ay parang piraso ng kanyang puso. Nang buksan niya ang isang lumang kabinet para kumuha ng dustpan, may nahulog mula sa loob. Isang maliit, nakatuping papel. Binuksan niya ito. Ito ang drawing na yon. Ang drawing na ginawa ni Bea. Itinago niya pala ito sa isa sa mga lumang cookbook niya na nadala niya sa karinderya. Pinagmasdan niya ang mga masasayang mukha sa drawing, ang mga pangarap ng isang bata, ang pagmamahal na minsan ay buong-buo. At doon, habang hawak ang nag-iisang alaala ng masayang kahapon, bumuhos ang lahat ng sakit at pagod. Niyakap niya ang drawing sa kanyang dibdib at umiyak ng umiyak. Sa kanyang silid, tumigil sa pag-iyak si Bea. Tuyo na ang kanyang mga luha. Pinalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-aalangan pa noong una, pero pagkatapos, buong tapang siyang nag-type. Isang mensahe para kay Marian, hindi na mula sa isang unknown number, mula na sa kanya. "Ma, okay ka lang? Sorry." Napatigil sa pag-iyak si Marian nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay at tiningnan kung sino ang nag-text. Bea, ang pangalan ng kanyang anak sa screen ay parang isang sinag ng araw sa gitna ng bagyo. "Ma, okay ka lang? Sorry." Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe. Ang simpleng sorry na yon ay may bigat na parang 1,000 salita. Ito ang salitang matagal na niyang gustong marinig. Ang pag-amin, ang pagsisisi. Nanginginig ang mga daliri niya habang nagre-reply. "Okay lang ako, anak. Ikaw, kumusta ka?" Ilang sandali lang, tumawag si Bea. "Ma." Boses ng kanyang anak, basag at puno ng pag-iyak. "Ma, I'm so sorry. Narinig ko si Tita Cassandra. Siya ang may pakana ng lahat. I'm so sorry, Ma." Napatayo si Marian. "Anak, kumalma ka. Nasaan ka?" "Nasa kwarto ko po. Ma, natatakot ako. Ang sama-sama nila." Hagulgol ni Bea. "Gusto ko na pong umalis dito. Gusto ko na pong makasama ka." Ang mga salitang iyon ang nagbigay ng lakas kay Marian. Ang gulo sa karinderya, ang pagod, ang sakit, lahat ay pansamantalang nawala. Ang mahalaga ngayon ay ang kanyang anak. "Sige anak, magkita tayo," sabi ni Marian. "Pero kailangan nating mag-ingat. Huwag mong ipapahalata sa kanila. Alam mo ba, yung park malapit sa lumang simbahan?" "Opo, Ma. Bukas, pagkatapos ng klase mo, hintayin mo ako doon. Mag-ingat ka, Bea. Mahal na mahal ka ni Mama." "I love you too, Ma. I'm sorry po ulit." Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Marian. Tumingin siya kay Aling Nena na tahimik lang na nakikinig sa isang tabi. "Ang anak ko," sabi ni Marian. "Gusto na niyang bumalik sa akin." Ngumiti si Aling Nena at hinawakan ang kamay ni Marian. "Sabi ko sa'yo, Hija, mananaig pa rin ang dugo. Mananaig ang tama."
Kinabukasan, pagkatapos ng tanghalian, nagpaalam si Marian kay Aling Nena. Nagsuot siya ng simpleng damit at sombrero para hindi gaanong makilala. Dala-dala niya ang isang maliit na baon, ang paboritong sandwich ni Bea. Dumating siya sa park ng mas maaga. Umupo siya sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, kung saan hindi siya masyadong pansinin. Bawat minutong lumilipas, mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Maya-maya, natanaw na niya si Bea. Naka-uniforme pa ito, bit-bit ang kanyang backpack. Naglalakad ito ng mabilis, lumingon-lingon na parang may hinahanap. Bea! Mahinang tawag ni Marian. Nang makita siya ng anak, tumakbo ito palawit at niyakap siya ng mahigpit. Doon, sa ilalim ng puno, sa gitna ng parke, nag-iyakan ang mag-ina. Isang yakap na puno ng pangungulila, pagsisisi at pagpapatawad. Ma, I'm sorry. I'm sorry for being so selfish, sabi ni Bea habang nakasubsob ang mukha sa balikat ng ina. Pinili ko yung madaling buhay. Hindi ko inisip yung nararamdaman mo. Patawarin mo ako, ma. Hinaplos ni Marian ang buhok ng anak. Shh! Tapos na yon, anak. Naiintindihan kita. Ang mahalaga, magkasama na ulit tayo ngayon. Yun ang mahalaga. Kumala sila sa yakap. Pinunasan ni Marian ang mga luha sa pisngi ni Bea. Doon niya nakita ang pasa sa braso ng anak. Bahagyang natatakpan ng manggas ng uniforme nito. Anak, anong nangyari diyan? Nag-aalalang tanong ni Marian. Wala to, ma. Mabilis na sagot ni Bea at ibinaba ang manggas. Nahulog lang ako sa hagdan. Pero hindi naniwala si Marian. Nakita niya ang takot sa mga mata ng anak. Ayaw na lang muna niyang pilitin. Bea, sabi ni Marian, kailangan mong mag-ingat doon. Habang hindi ka pa nakakaalis, kailangan nating magplano. Tumango si Bea. Opo, ma. At may gusto po akong sabihin. May kinuha si Papa sa bahay natin dati. Isang lumang notebook ni Lola. Yung may mga recipe niya. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Ang recipe book ng kanyang ina. Ang kaluluwa ng lutong ina. Iyon ang pinakamahalagang kayamanan ng kanilang pamilya. Nasaan ito ngayon? Tanong ni Marian. Nakatago po sa steel safe sa loob ng library ni Papa. Lagi niya pong tinitingnan. Yun, kwento ni Bea. At may naririnig din po akong kausap niya sa telepono. Isang Mr. Chen. Laging galit si Papa kapag kausap niya tungkol sa utang. Mr. Chen. Ang pangalang nabanggit noon ni Rafael, lahat ay nag-uugnay-ugnay. Ang pagmamadali ni Dominic na makuha ang negosyo, ang malaking utang, ang pagtatago sa recipe book. Anak, makinig ka. Seryosong sabi ni Marian, kailangan ko ng tulong mo. Pero kung delikado para sa'yo, huwag mong gagawin. Ang kaligtasan mo ang pinakamahalaga. Tumingin si Bea sa mga mata ng ina. Wala na ang pagiging bata at materyoso sa kanyang tingin. Pinalitan ito ng tapang. Gagawin ko po, ma. Para sa'yo. Para kay Lola. Gabi na nang makauwi si Bea, tahimik siyang pumasok sa bahay. Naabutan niya si Dominic at Cassandra na nagtatalo sa sala. Hindi sapat to, Dom. The sales are still down. Kailangan mong gawan ng paraan. Sigaw ni Cassandra. I'm trying, okay? Mahirap gayahin ang mga recipe kahit nasa akin pa ang notebook. Sagot ni Dominic. Hindi sila pinansin ni Bea at dumiretso sa kanyang kwarto. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nag-aalangan. Pero tinuloy niya. Palihim siyang pumunta sa library. Nakasara ito, pero hindi nakalock. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya at isinara ang pinto nang walang tunog. Lumapit siya sa malaking painting sa dingding. Alam niyang nasa likod nito ang steel safe. Gamit ang kaunting lakas, itinaas niya ito. Naroon nga. Isang itim na steel safe. Hindi niya alam ang kombinasyon. Pero susubukan niya sa mamantala. Sa karinderya, nag-vibrate ulit ang telepono ni Marian. Isang bagong mensahe mula kay Bea. Isang litrato. Malabo,
Medyo nanginginig ang kuha, pero malinaw. Ang unang pahina ng recipe book ng kanyang ina. Sa itaas, nakasulat sa magandang sulat kamay ng kanyang ina, ang titulo, Kare-kareng Pamana. Nakatitig si Marian sa litrato sa kanyang telepono. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay parang isang haplos mula sa nakaraan. Ang bawat kurba ng mga letra ay pamilyar. Sa ilalim ng titulo, nakalista ang mga sangkap na halos kabisado na niya. Pero may isang nakasulat sa gilid, isang maliit na nota. Sikreto, 3 kutsarang dinurog na bigas na sinangag. Ito ang magbibigay ng kakaibang lapot at amoy. Ang sinangag na bigas, iyon pala. Iyon ang maliit na detalye na laging itinatanong ni Marian sa ina noon. Pero ang laging sagot lang nito ay isang mapaglarong ngiti. Malalaman mo rin pagdating ng panahon, anak. Ngayon na ang panahong iyon. Kinabukasan, may bagong sigla si Marian. Pagkatapos ng gulo kahapon, tinulungan sila ng mga kapitbahay at ng ilang regular na customer na maglinis. Nag-ambagan pa ang mga ito ng kaunting pera para makabili siya ng mga bagong plato. Ang kasamaang ginawa ni Cassandra ay nagbunga ng kabutihan mula sa komunidad. Ano ang plano mo ngayon, Hija? Tanong ni Aling Nena habang nagkakape sila. Ipinakita ni Marian ang litrato sa telepono. Ito po, Aling Nena. Lalaban po ako. Gamit ang pamana ni Mama. Nang araw na yon, nag-post si Marian sa maliit na Facebook page na ginawa para sa Pag-asa Karinderya. Isang simpleng anunsyo lang. Ngayong darating na Sabado, bilang pasasalamat sa lahat ng tumulong sa amin, magkakaroon po tayo ng espesyal na pananghalian. Iluluto po namin ang orihinal at hindi mapapantayang kare-kareng pamana ng lutong ina. Limited servings only. Maraming salamat po. Ang post ay simple, pero ang epekto, hindi. Dahil sa tulong ng mga naunang nag-post tungkol sa karinderya, mabilis na kumalat ang anunsyo. Ang mga dating customer ng lutong ina na nakakakita nito ay nag-share. The original kare-kare is back. I have to be there. Sana umabot ako. Pagsapit ng Sabado ng umaga, bago pa man magbukas ang karinderya, may mga tao nang naghihintay sa labas. Nagulat si Marian. Hindi niya inaasahan na ganito karami ang darating. Sa loob ng kusina, para siyang nasa ibang mundo. Bawat galaw niya ay may tiwala. Sinasangag niya ang bigas hanggang sa maging golden brown. Dinikdik niya ito sa lumang lusong at bato. Inihanda niya ang bagong giling na mani, ang sariwang buntot ng baka, ang mga gulay. Nang magsimula siyang magluto, ang amoy ay unti-unting kumalat sa buong kalye. Isang amoy na mayaman, malinamnam, at nangaakit. Eksaktong 11:00, binuksan nila ang karinderya. Ang pila ng tao ay mahaba na. Isa-isang pinagsilbihan ni Marian ang mga customer. Bawat plato ng kare-kare na inilalabas niya ay may kasamang ngiti at pasasalamat. Wow! Sabi ng isang customer pagkatapos matikman ng unang subo. Ito na nga yung lasa na hinahanap-hanap ko. Walang-wala yung sa restaurant nila ngayon. Parang mani na may tubig lang yon, sabi naman ng kasama nito. Sa isang mesa sa sulok, may isang babaeng tahimik na kumakain. May dala itong notebook at camera. Matapos kumain, lumapit ito kay Marian. Hi, I'm Melissa. Pagpapakilala nito. I'm a food blogger. A friend of mine, a certain attorney David, told me I should check this place out. Gumiti si Marian. Si Rafael. Salamat sa pagpunta, sabi ni Marian. No, thank you, sabi ni Melissa. Thank you for bringing this back. This isn't just food, Marian. This is memory. This is heritage. I'll make sure everyone knows about it. Kinagabihan, pagod na pagod. Pero masaya sina Marian at Aling Nena. Naubos lahat, sold out. Habang nagbibilang sila ng kita,
Hindi sila makapaniwala. Ang kinita nila sa isang araw ay halos katumbas na ng kinikita nila sa isang linggo. Samantala, sa isa sa mga branch ng Lutong Ina, si Dominic ay problemado. Sabado, peak day dapat. Pero kakaunti ang tao. Ang manager ay lumapit sa kanya. May dalang tablet. "Sir, I think you should see this." Ipinakita ng manager ang blog post ni Melissa. Ang titulo, "Ang pagbabalik ng tunay na reyna." Natagpuan ko ang nawawalang kaluluwa ng Lutong Ina sa isang maliit na karinderya. Ang post ay may mga litrato ng karinderya, ng mahabang pila at isang close-up shot ng kare-kare na mukhang napakasarap. Sa ilalim, may libu-libong likes at daan-daang komento na. Binasa ni Dominic ang ilang bahagi ng article. Ang kare-kare ni Marian Sandoval ay hindi lang basta pagkain. Ito ay isang kwento. Isang kwento ng pagbangon, ng pagmamahal sa pamilya, at ng di matatawarang tradisyon. Kung hinahanap ninyo ang tunay na lasa, huwag kayong magkamali ng pupuntahan. Ang tunay na Lutong Ina ay wala sa malalaking mall. Ito'y nasa isang maliit na eskinita, sa isang lugar na tinatawag na Pag-asa. Nanginig ang kamay ni Dominic. Ibinagsak niya ang tablet sa mesa. "Imposible!" Sigaw niya. Paano niya nakuha ang recipe? Paanong pumunta siya sa kanyang opisina? Kinuha niya ang telepono. "Cancel all my appointments, I'm going home." Pagdating niya sa bahay, dumiretso siya sa library. Sinalubong siya ni Cassandra. "Dom, what's wrong? You look terrible." Hindi niya pinansin si Cassandra. Itinaas niya ang painting at binuksan ang steel safe gamit ang kanyang kombinasyon. Kinuha niya ang notebook. Binuklat niya ito sa pahina ng kare-kare. Naroon pa rin. Kumpleto. Paano? Isinara niya ang safe at humarap kay Cassandra. Ang mukha ay puno ng pagkalito at galit. "Anong nangyayari?" Sigaw niya. "Bakit mas marami pa siyang customer kaysa sa lahat ng branch natin pinagsama? Akala ko ba kontrolado mo lahat?" "Huwag mo akong sisigawan ng Dominic," ganting sigaw ni Cassandra. "Ginawa ko na ang lahat. I even sent some people to scare her. Anong gusto mong gawin ko? Sunugin ko yung buong lugar." "Baka dapat nga," sagot ni Dominic. Ang mga ugat sa leeg ay halos lumabas na. "Hindi mo ba naiintindihan? This is not just about a small eatery anymore. This is about our reputation. Pinagtatawanan na tayo ng mga tao. Reputation mo." Bawi ni Cassandra. "Ikaw ang may problema dito. Baka hindi lang talaga magaling ang mga cook na kinuha mo. Baka ikaw ang nagkukulang bilang manager." Ang akusasyon ay parang sampal kay Dominic. "Ako? Nagkukulang? Baka nakakalimutan mo kung sino ang nagbigay sa'yo ng lahat ng ito. At baka nakakalimutan mo rin na kalahati ng perang ginamit mo para makuha ang Lutong Ina ay galing sa akin." Natigilan si Dominic. Sa gitna ng kanilang sigawan, biglang may pumasok sa isip niya. Ang pera ni Cassandra, ang mga withdrawal na hindi maipaliwanag sa company account. "Teka," sabi ni Dominic. Biglang nagbago ang tono, naging mapanuri. "Speaking of money, I've been looking at the books. May mga malalaking halaga na nawawala, Cassandra. Saan mo dinadala ang pera?" Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. "What are you talking about? Baka naman sa mga shopping mo napupunta ang atensyon mo?" Subok niyang ibalik ang sisi. Pero hindi na nagpatinag si Dominic. Ang pagdududa ay naitanim na. Ang lamat sa kanilang pagsasama ay nagsisimula ng lumaki. Sa kanyang silid, narinig ni Bea ang sigawan nila. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Nag-aaway na sila. Ang plano ni Mama ay gumagana. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-text kay Marian. "Ma, they're fighting about the kare-kare and about money." Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang laptop. Maingat niyang kinuha ang susunod na litrato mula sa memory card ng kanyang maliit na digital camera. Isang camera na palusot niyang ginagamit para sa school project. Ang susunod na recipe, sinigang na baka sa miso.
Ipinadala niya ito kay Marian na may kasamang mensahe. Next weapon, ma. Good luck. Nakatanggap din si Marian ng isa pang text ng gabing iyon. Galing naman kay Rafael. Marian, I have news. Nakausap ko ang source ko sa bangko. Dominic made a huge loan from a man named Mr. Chen, a loan shark. At malapit na ang deadline ng bayaran. That's why he was so desperate to get the business. He used Lutong Ina as collateral. Ngayon, mas lalo pang luminaw ang lahat. Desperado si Dominic. At ang desperadong tao ay gumagawa ng mga desperadong hakbang. Kinabukasan, sa karinderya, habang pinag-aaralan ni Marian ang recipe ng sinigang, napansin niyang may kakaiba. Ang sikreto ng sinigang ng kanyang ina ay hindi lang sa miso. May nakasulat sa gilid. Idagdag ang isang kutsarang katas ng pinakuluang buto-buto ng baka. Ito ang magbibigay ng linamnam na hindi malilimutan. Isang simpleng beef stock concentrate na gawa sa bahay. Isang bagay na tinanggal sa proseso ng lutong ina ngayon para makatipid sa oras at gastos. Habang naghahanda siya, napangiti siya. Hindi ito tungkol sa mga sikretong sangkap lang. Ito ay tungkol sa pag-aalaga, sa oras, sa pagmamahal na ibinubuhos sa bawat pagluto. Iyon ang kaluluwa na nawala sa lutong ina. Aling nena, sabi ni Marian, sa susunod na linggo, magluluto tayo ng sinigang. Ang sinigang na hahanap-hanapin nila. Sa bahay ni na Dominic, ang tensyon ay pwedeng hiwain ng kutsilyo. Halos hindi na sila nag-uusap. Si Dominic ay abala sa paghahanap ng paraan para mapasarap ang kanilang pagkain, habang si Cassandra naman ay palihim na naglilipat ng pera sa isang personal account. Isang gabi, habang nasa banyo si Dominic, tumunog ang telepono ni Cassandra. Nakita ni Bea na Mr. Chen ang pangalan sa screen. Hello, sagot ni Cassandra ng pabulong. Yes. Oo, alam ko. Just give me a little more time. Makakabayad din kami. Oo, alam kong malaki ang interes. Gagawan ko ng paraan. Pagkababa ng telepono, napasabunot si Cassandra sa kanyang buhok. Takot at desperasyon ang mababasa sa kanyang muka. Naintindihan na ni Bea, hindi lang si Dominic ang may utang, si Cassandra din. O baka naman, sila pareho ang nalulubog sa kumunoy na ito. Lumipas ang linggo. Ang anunsyo para sa sinigang Sabado ay kumalat na naman. At gaya ng dati, dinumog na naman sila. Ang mainit at maasim na sabaw ng sinigang ni Marian ay naging pampainit sa malamig na panahon. Ang sales ng lutong ina ay lalo pang bumagsak. Sa sobrang desperasyon, gumawa ng hakbang si Cassandra. Isang hakbang na hindi na niya sinabi kay Dominic. Palihim siyang nakipagkita sa leader ng mga goons na inutusan niya dati sa isang madilim na eskinita. Hindi naging sapat yung ginawa niyo dati. Sabi ni Cassandra, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Inabutan niya ito ng isang makapal na sobre. Ano ang gusto niyong gawin namin ngayon, ma'am? Tanong ng lalaki. Tumingin si Cassandra sa direksyon ng karinderya na natatanaw mula sa kanilang kinatatayuan. Ang mga ilaw nito ay parang mga bituin na kumikinang sa dilim. Isang simbolo ng pag-asa. Isang simbolo na gusto niyang patayin. Siguraduhin mong hindi na siya makakapagluto. Sabi ni Cassandra, ang mga salita ay parang yelo. Kahit kailan. Mabilis kumilos si Cassandra. Kinabukasan, habang abala si Marian sa palengke, may 3 lalaking nagtangkang pasukin ang karinderya. Ang target nila, ang tangke ng gas. Ang plano? Gawing aksidente ang pagsabog para mawala si Marian at ang kanyang pag-asa ng tuluyan. Pero hindi nila alam, may isang pares ng matatalim na mata ang nakamasid. Si Bea. Hindi makatulog si Bea kinagabihan. Laging sumasagi sa isip niya ang banta ni Cassandra. Nakaramdam siya ng matinding kaba. Kaya naman, maaga siyang nagising at palihim na pumunta sa lumang karinderya. Nagtago siya sa isang sulok, nagmamasid.
Nang makita niya ang mga lalaking may takip ang mukha na papalapit sa likod ng karinderya, mabilis siyang nag-text kay Rafael. Attorney Rafael, nasa likod po ng karinderya ang mga tauhan ni Tita Cassandra. Sinasabotahe po nila ang gas tank. Sa opisina ni Rafael, maaga rin siyang nagtatrabaho. Napakagulo ng mga papel sa kanyang mesa. Ang impormasyon tungkol kay Mr. Chen, ang mga transaksyon sa bangko ni Dominic, at ang mga lumang kaso na kinasangkutan ni Cassandra. Lahat ay konektado. Nang mag-vibrate ang telepono niya, nakita niya ang pangalan ni Bea. Mabilis niyang sinagot. Bea, anong nangyari? Nandito na po sila. Sabotahe po sa gas tank. Agad na tumawag si Rafael ng pulis. Hindi niya na inaksaya ang oras. Ilang minuto lang. Dumating ang mga pulis. Nahuli ang 3 lalaki. Habang sinusubukan palang buksan ang valve ng tangke ng gas, agad silang inaresto. Nang tanungin kung sino ang nag-utos, wala silang nagawa, kundi sabihin ang pangalan ni Cassandra Lopez. Nang dumating si Marian, huli na ang lahat. Nakita niya ang karinderya na napapalibutan ng pulis. Nakita niya ang kanyang anak na si Bea na nakatayo sa isang tabi. Kausap si Rafael. Anak! Rafael! Anong nangyari? Nagmamadaling tanong ni Marian. Niyakap ni Bea ang ina, umiiyak. Ma, muntik na po. Muntik na po kaming masabugan. Ipinaliwanag ni Rafael ang lahat. Ang plano ni Cassandra, ang tapang ni Bea. Ang mga lalaki po ay umamin na si Miss Cassandra ang nag-utos. Ito po ay isang attempt sa arson, Ma Marian, sabi ni Rafael. We have enough evidence to file a case against her. Criminal case. Nanginginig si Marian. Ang galit ay unti-unting kumalat sa kanyang katawan. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa buhay. Buhay niya, buhay ni Aling Nena, at buhay ng kanyang anak. Hindi na siya magiging tahimik. Nang gabing iyon, hindi na bumalik si Bea sa bahay ni na Dominic. Lumipat na siya sa maliit na bahay ni Aling Nena. Dala-dala niya ang kanyang mga gamit at isang desisyon na hinding-hindi na magbabago. Dito na lang ako, Ma, sabi ni Bea habang yakap ang ina. Dito ang bahay ko. Dito ako safe. Niyakap ni Marian ang kanyang anak ng mahigpit. Ito ang tunay na tagumpay. Ang muling pagbabalik ng kanyang anak. Mas mahalaga pa sa anumang karinderya o negosyo. Samantala, sa penthouse, naghihintay si Dominic sa kanyang hapagkainan. 8:00 na, pero wala pa rin si Bea. At wala pa rin si Cassandra. Nag-aalala na siya. Nag-text siya kay Bea, walang sagot. Tinawagan niya si Cassandra, hindi rin sumasagot. Maya-maya, tumunog ang kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang unfamiliar number. Hello? Mr. Dominic Sandoval? Sabi ng boses sa kabilang linya. Ako po si SPO1 Reyes. Mayroon po kaming importanteng impormasyon na kailangan ninyong malaman tungkol kay Miss Cassandra Lopez at mayroon din po kaming summons for you about your daughter, Bea. Nagulo ang isip ni Dominic. Summons? Cassandra? Anong nangyayari? Hindi pa man siya nakakabangon sa shock. Tumunog ulit ang kanyang telepono. Si Rafael. Mr. Dominic, I think it's time we talk, sabi ni Rafael. Ang boses ay kalmado, pero may diin. Lalo na't nalaman ko na malapit ka na palang manalo ng Entrepreneur of the Year Award. Parang binagsakan ng langit at lupa si Dominic. Summons, Cassandra, Bea, Entrepreneur of the Year Award. Lahat ay nagsasabay-sabay, nagiging isang malaking gulo. Mabilis siyang umalis ng bahay. Dumiretso siya sa presinto kung nasaan si Cassandra. Naabutan niya ito, nakaupo, magulo ang buhok, at umiiyak. Anong nangyari, Cassandra? Tanong niya, nagagalit. Dom, thank God you're here. Tinatakot nila ako. Sabi nila, ako raw ang nag-utos na pasabugin yung karinderya ng ex-wife mo. Hikbi nito. At ikaw ba ang nag-utos?
Seryosong tanong ni Dominic. Nag-alinlangan si Cassandra. Pagkatapos, tumango siya. Pero para sa'yo yun, Dom. Para hindi na niya tayo guluhin. Para sa negosyo natin. Napaatras si Dominic. Arson. Ilang beses niyang sinabi kay Cassandra na huwag itong gagawa ng ilegal. Ngayon, pati siya, madadamay. Paglabas niya ng presinto, agad siyang tumawag kay Rafael. Kailangan niyang malaman kung ano ang sitwasyon. Mr. David, ano itong pinagsasabi ng pulis? Nasaan si Bea? Si Bea po ay nasa pangangalaga ni Mrs. Marian. Kalmadong sagot ni Rafael. Ayaw na po niyang bumalik sa inyo, Mr. Sandoval. Lalo na, at alam na niya ang lahat ng ginawa ninyo at ni Miss Lopez. Nonsense! Ibigay mo sa akin ang anak ko. Gagawin ko ang lahat. Pera, negosyo, hayaan niyo lang ako manalo sa Entrepreneur of the Year at aayusin ko ang lahat. Narinig ni Rafael ang pagbuntong hininga. Mr. Sandoval, hindi na po pera ang usapan dito. Reputation na po. Dangal. Ang buong komunidad ay nakakakita. At bukas po, sa awards night, sigurado akong maraming makakakita. Ang mga salitang yon ay parang patalim na tumusok sa puso ni Dominic. Reputation, dangal. Ang mga bagay na ipinagmamalaki niya, ngayon ay nakataya. Kinabukasan, sa karinderya, abala sina Marian, Aling Nena, at Bea sa paghahanda ng mga lutuin, hindi para ibenta, para sa isang espesyal na okasyon. Si Marian ay may suot na simpleng peach-colored dress. Hindi ito mamahalin, pero mukha siyang elegante at may dignidad. Si Bea naman ay nakasuot ng puting dress, hawak ang isang maliit na clutch bag. Sa loob, ang recipe book ng kanyang lola. Kinakabahan ako, Ma, sabi ni Bea. Hinawakan ni Marian ang kamay ng anak. Normal lang yan, anak. Ako rin. Pero kailangan nating gawin ito para sa katarungan, para kay lola mo. Dumating si Rafael. Nakabarong Tagalog ito, mas lalong nagmumukhang profesional. Kumpleto na po ang lahat ng ebidensya, Ma Marian, sabi ni Rafael. Ang mga testimonya ng mga nahuli, ang mga dokumento, ang mga transaksyon ni Miss Cassandra. Salamat, Rafael. Ngumiti si Marian. Isang ngiting puno ng pagtitiwala. Handa na ako. Bago sila umalis, lumapit si Aling Nena kay Marian. Inayos nito ang buhok ni Marian. Pagkatapos ay isinukbit ang isang maliit na garland ng sampagwita sa buhok nito. Iyan ang tunay na reyna, sabi ni Aling Nena. Ang mga mata ay may luha. Ang reyna ng kusina, ang reyna ng puso. Ipagpatuloy mo ang ipinaglaban ni Elena. Hija. Pagdating nila sa event hall, nakita nila ang napakaraming tao. Mga negosyante, mga politiko, at mga prominenteng tao sa lipunan. Ang mga ilaw ay nakatuon sa entablado kung saan nakaupo ang mga nominado. At doon, sa gitna ng entablado, nakita niya si Dominic. Nakabarong din ito, nakangiti. Kinakausap ang mga kasama niya. Isang ngiting peke, alam ni Marian. Nagkasalubong ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng ingay. Tila huminto ang mundo. Ang nangiti ni Dominic ay nawala. Napalitan ito ng gulat, takot at pagtataka. Ang kanyang dating asawa, ang babaeng akala niya ay winasak na niya, nakatayo sa harap niya. Buhay, lumalaban, at hindi nag-iisa. Sa likod ni Marian, nakatayo si Bea, hawak ang clutch bag. At sa gilid, si Rafael na may seryosong mukha. Sa loob ng bulwagan ang hangin ay naging napakabigat. Ang laban ay nagsimula na. Nagsimula ang programa. Isang MC ang masiglang bumati sa lahat at ipinakilala ang mga nominado. Sunod-sunod na tinawag ang mga pangalan. Ang mga awards para sa iba't ibang kategorya ay ipinamigay. Dumating ang pinakahihintay na kategorya, Entrepreneur of the Year. Binasa ng MC ang mga pangalan. At sa huli, and the award goes to
Mr. Dominic Sandoval ng Lutong Ina. Umalingaw-ngaw ang palakpakan. Tumayo si Dominic, bit-bit ang kanyang pekeng ng ngiti at umakyat sa entablado. Kinuha niya ang tropeyo at nagbigay ng kanyang acceptance speech. Puno ng pasasalamat, pagmamayabang at mga pangako ng paglago. Nais kong pasalamatan ang aking pamilya, sabi ni Dominic at lumingon sa upuan na dapat ay para kay Marian. At ang lahat ng sumuporta sa akin, maraming salamat po. Nang matapos ang kanyang speech at bago pa man siya bumaba ng entablado, tumayo si Rafael. Lumakad ito patungo sa MC. May hawak na mikropono. "Excuse me," kalmadong sabi ni Rafael. "Ako po si Attorney Rafael David. Mayroon lang po akong isang napakaikling anunsyo na kailangan kong ibahagi sa lahat para na rin po sa integridad ng award na ito." Nagulat ang lahat. Nagbulungan ng mga tao. Napalingon si Dominic. Ang muka ay puno ng pagtataka at galit. "Attorney David, hindi po ito ang tamang forum para sa anumang..." Sinubukan ng MC, napigilan siya. "May kinalaman po ito sa Entrepreneur of the Year." Putol ni Rafael. "Nais ko lang po na malaman ng lahat na ang Lutong Ina na kasalukuyang pinamamahalaan ni Mr. Dominic Sandoval ay kasalukuyang nasa ilalim ng investigasyon para sa seryosong kaso ng forgery, illegal transfer of assets at attempted arson." Nanlaki ang mga mata ni Dominic. Tumindig siya. Gustong pumunta kay Rafael. "Lies! Pure lies!" Sigaw ni Dominic. "Sino ka ba sa tingin mo?" Pero bago pa man siya makalapit, tumayo si Marian. Dahan-dahan siyang naglakad, tinungo ang entablado. Bawat hakbang, may dignidad. Ang kanyang tingin ay matapang. "Ako ang asawa niya," sabi ni Marian. Ang boses ay mahinahon, pero umalingaungaw sa buong bulwagan. "At ako ang anak ng may-ari ng Lutong Ina." Natahimik ang buong bulwagan. Ang mga flashlight ng kamera ay naglipa na. Kinuha ni Marian ang mikropono mula kay Rafael. "Nais kong ibahagi ang aking kwento. Isang kwento ng pagmamahal, pagtitiwala, at matinding pagtataksil." Doon, sa harap ng lahat ng tao, ikinuwento ni Marian ang lahat. Ang pagtatatag ng kanyang ina sa Lutong Ina. Ang kanyang pagtulong, ang kanyang pagmamahal kay Dominic, ang kanyang pagiging martir, ang pagkamatay ng kanyang ina, ang pagtalikod ni Dominic sa kanya, ang pagkuha nito sa lahat ng kanilang pinaghirapan, ang pagtatangka ni Cassandra na pasabugin ang karinderya niya. Bawat salita ay parang suntok sa mukha ni Dominic. Ang kanyang mukha ay namumutla. Hindi siya makapagsalita. Nang matapos si Marian, huminga siya ng malalim. Ang Entrepreneur of the Year Award po ay ibinibigay sa taong may integridad, sa taong inspirasyon, sa taong nagtataguyod ng paglago ng may dangal, hindi sa taong nagnanakaw, hindi sa taong nanlilinlang, at lalong hindi sa taong nagtatangkang pumatay. Sa kanyang tabi, tumayo si Bea, ang bata na minsay pinili ang pera kaysa sa ina. Ngayon, matatag itong nakatayo sa tabi ni Marian. Dahan-dahan itong kinuha ang clutch bag at inilabas ang isang lumang notebook. "At ito po," sabi ni Bea. Ang boses ay nanginginig, pero buo. "Ito po ang tunay na kaluluwa ng Lutong Ina. Ang recipe book ni Lola Elena. Ang orihinal. Napilit pong inangkin ng ama ko." Ibinigay ni Bea ang notebook kay Marian. Hinawakan ito ni Marian ng may pagmamahal. Nang matapos si Bea, isang matandang lalaki sa audience ang dahan-dahang tumayo. Siya yung unang customer na nagsabing, "Ito yung lasa ng Lutong Ina." Sa karinderya ni Marian, nagpalakpakan ito. Sumunod ang isa, at isa pa. Hanggang sa unti-unti, ang buong bulwagan ay tumayo at nagpalakpakan. Hindi para kay Dominic, kundi para kay Marian, para kay Bea, para sa katotohanan. Si Dominic ay nakatayo pa rin sa entablado, hawak ang kanyang tropeyo. Ngunit ang tropeyo ay parang nabaon sa lupa, mabigat at walang kabuluhan.
Ang mga ilaw ng kamera ay nakatuon sa kanya. Pero ngayon, hindi na para sa paghanga, kundi para sa paghusga. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pagkatalo. Walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Nang lumingon si Marian sa kanya, isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Dominic. Isang luha ng pagsisisi o ng galit. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Marian. Kinabukasan, ang balita tungkol sa nangyari sa awards night ay bumaha sa lahat ng social media platform at pahayagan. Ang Entrepreneur of the Year ay naging Disgrace of the Year. Si Dominic Sandoval at Cassandra Lopez ay nasa sentro ng iskandalo. Agad na nagsimula ang investigasyon. Si Cassandra ay kinasuhan para sa attempted arson at conspiracy. Si Dominic naman ay hinarap ang mga kaso ng forgery, illegal transfer of assets at fraud. Ang lutong ina, na dating ipinagmamalaki niya, ay ngayon ay nasa bingit ng pagbagsak. Hindi na ito tungkol sa karinderya. Ito na ang hustisya. Ang telepono ni Marian ay walang tigil sa pagtunog. Mga media, mga dating kakilala, mga abogado, pero si Rafael ang tanging kausap niya. Ma Marian, hindi na po nila kayang itago ang lahat. Sabi ni Rafael sa kanya. Marami ng testigo. Ang mga bank transactions, ang mga peke ninyong pirma. Lalabas po ang lahat. Naisip ni Marian ang mga taon ng pagtitiwala niya kay Dominic. Ang kanyang pangarap na magkaroon ng masayang pamilya. Lahat ay naging abo. Ang lutong ina. Rafael, sabi ni Marian, ano ang mangyayari dito? Dahil sa mga illegal na transaksyon, Ma'am Marian, pwede po ninyong bawiin ang buong chain. Sa inyo po ulit ang lahat. Paliwanag ni Rafael. Ang lahat ng chain ng restaurant. Ang pangarap niya noon na palaguin ang negosyo ng kanyang ina. Ngayon, nasa kamay na niya. Pero habang iniisip niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang pag-aatubili. Ang lutong ina na ginawang negosyo ni Dominic ay hindi na ang lutong ina na sinimulan ng kanyang ina. Ang mga branch na yon ay sumisimbolo sa kanyang sakit, sa pagtataksil. Rafael, sabi ni Marian, ayaw kong angkinin ang lahat. Hindi na yon ang lutong ina na kilala ko. Gusto ko lang bawiin ang original na branch. Ang unang lutong ina. Ang bahay na sinimulan ni Mama. Nagulat si Rafael. Pero Ma Marian, this is your chance to get everything back. Ang mga branches ay malaking asset. Hindi ito tungkol sa asset, Rafael. Tungkol ito sa legacy. Ang legacy ni Mama ay ang unang lutong ina. Ang lugar kung saan siya nagluto ng buong puso. Paliwanag ni Marian. Ang ibang branches, ibenta na lang o ipasara. Hindi ko na kailangan yon. Naiintindihan ni Rafael. Ang desisyon ni Marian ay hindi pinansyal, kundi emosyonal. Kinagabihan, habang kumakain sila ni Bea at Aling Nena sa karinderya, ang hangin ay magaan. Wala nang takot, wala nang lungkot. Ma, anong gagawin natin sa lutong ina? Tanong ni Bea. Ngumiti si Marian. Ibabalik natin sa dati, anak, ang orihinal na lutong ina, ang lutong ina na may puso. At ikaw, tutulungan mo si Mama, di ba? Niyakap ni Bea ang ina. Opo, Ma, opo. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting bumalik ang buhay sa orihinal na lutong ina. Ang karinderya ni Aling Nena ay muling bumalik sa pangalan ni Aling Nena. At ang lumang building na pinagsimulan ng lahat ay muling binuksan bilang lutong ina, the original. Si Dominic pagkatapos ng lahat ng iskandalo ay nawalan ng lahat. Ang kanyang reputasyon ay wasak. Ang kanyang negosyo halos sarado na. Si Cassandra ay nakakulong, naghihintay ng sentensya. Walang sino mang gustong makipag-ugnayan sa kanya. Nang gabing iyon, matapos ang unang buong araw ng operasyon ng bagong lutong ina, abala sina Marian at Bea sa kusina. Si Bea ay natututo ng maghiwa ng gulay ng maayos. Ang mga tawa nila ay pumuno sa kusina. Naramdaman ni Marian ang kape na dumidikit sa kanyang daliri.
Hindi ito init. Hindi ito sakit. Ito ay kasiyahan. Ang kasiyahan ng pagbabalik. Tiningnan niya ang anak. Ang mga sugat ay hindi pa tuluyang naghihilom. Pero ang pagmamahal na nakikita niya sa mga mata ng kanyang anak ay ang pinakamalaking gamot. Ma, sabi ni Bea, ang sarap ng kape na niluto mo. Ngumiti si Marian. Iyan ay dahil may pagmamahal ang bawat patak, anak. Hindi pa man natatapos ang kanilang pag-uusap, may dumating na delivery. Isang sulat. Walang pangalan ang nagpadala. Binuksan ito ni Marian. Sa loob, isang lumang susi. Isang susi na pamilyar sa kanya. Ang susi sa lumang bahay nila. Ang bahay na pinalayas siya. At isang maliit na papel na may isang salita lang nakasulat. Patawad. Tiningnan ni Marian ang susi sa kanyang palad. Ang susi ng lumang bahay nila. Ang bahay na pinagmulan ng lahat ng sakit. Ang sulat, patawad. Ito ba ay tanda ng pagsisisi ni Dominic? O isa lamang panibagong paraan upang manggulo? Kinausap niya si Rafael tungkol dito. Mr. Sandoval is facing serious charges, Ma'am Marian, sabi ni Rafael. Maari pong ito ang paraan niya para humingi ng mercy o para subukang makipag-areglo. Hindi ko alam, Rafael, sabi ni Marian. Pero ang alam ko, hindi na ako babalik sa bahay na yon. Hindi na iyon ang tahanan ko. Ang bahay na yon ay puno ng alaala. Ngunit ang mga alaala ay parehong masaya at masakit. Ang bahay na yon ay sumisimbolo sa pagkabagsak niya. Ang bagong lutong ina, ang kanyang bagong tahanan. Ang karinderya ni Aling Nena, ang naging kanlungan niya. Hindi niya sinagot ang sulat. Hindi niya ginamit ang susi. Para kay Marian, ang pagpapatawad ay hindi na nangangahulugang pagbabalik o paglimot. Ito ay nangangahulugang pagpapalaya sa sarili mula sa galit at sakit. Ang pagpapalaya sa sarili upang makapagsimula muli. Nagpatuloy ang buhay. Ang lutong ina, the original, ay muling lumago. Mas maliit ito kaysa sa dating chain ng mga restaurant, pero mas may puso. Ang mga dating customer at maging ang mga bago ay patuloy na dumarami. Si Bea ay masayang tumutulong sa kanya. Habang naguhugas ito ng pinggan, nagpapatugtog ito ng mga kanta sa telepono at sumasabay sa pagkanta. Ang dating dalagitang mahilig sa mamahaling gamit ay masaya na ngayon sa simpleng buhay. Natuto siyang magpahalaga sa mga bagay na hindi nabibili ng pera. Isang hapon, pagkatapos ng trabaho, inaya ni Rafael si Marian na magkape. Hindi na ito tungkol sa mga kaso o mga papeles. Marian, panimula ni Rafael. Ngayon, hindi na niya ginagamit ang Ma'am Marian. Marami akong natutunan sa'yo kung gaano ka katatag, kung gaano ka kabuti. Ngumiti si Marian. Ikaw din, Rafael. Marami kang naitulong sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Nagkatinginan sila. Isang sandali ng katahimikan na puno ng damdamin. Ang paghanga ni Rafael kay Marian ay matagal nang naging mas malalim. Marian, sabi ni Rafael, at hinawakan ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay mainit, malumanay. Alam kong marami kang pinagdaanan, pero gusto ko lang malaman mo, I'm here for you if you let me. Hindi agad nakasagot si Marian. Ang kanyang puso ay matagal nang nakakulong sa pader ng sakit at pagtataksil. Takot siyang magmahal muli. Takot siyang masaktan muli. Tiningnan niya ang kanyang kamay na hawak ni Rafael. Sa mga daliri niya, may mga marka pa rin ng pagluto, mga marka ng paggawa, mga marka ng pagbangon. Rafael, sabi ni Marian, ang boses ay mahina. Maraming salamat, pero bigyan mo lang muna ako ng konting panahon. Naiintindihan ni Rafael, ngumiti siya, isang ngangiting puno ng pag-asa. I understand, I'll wait. Basta, dito lang ako, bilang magkaibigan. For now. Isang araw, habang abala si Marian sa kusina, nakita niyang may ilang kababaihan ang nakatingin sa kanya. Mga kapitbahay, mga kaibigan ni Aling Nena. Marian,
Pwede mo ba kaming turuan magluto ng adobo mo? Tanong ng isa. Ang hirap gayahin ng lasa. Ngumiti si Marian. Sige, kailangan ko rin naman ng tulong sa kusina. At masarap matuto magluto, lalo na kung para sa pamilya. Iyon ang simula. Ang Lutong Ina ay hindi lang naging restaurant. Naging isang community kitchen ito. Isang lugar kung saan tinuturuan ni Marian ang mga kababaihan, lalo na ang mga single mothers, kung paano magluto at magsimula ng sariling maliit na negosyo. Ito ang kanyang paraan ng pagbabalik. Ang legacy ng kanyang ina ay hindi lang sa pagkain, kundi sa pagbibigay ng kapangyarihan sa iba. Isang hapon, habang nag-e-ensayo si Bea para sa kanyang presentation sa school, kasama ang kanyang ina sa kusina, may tumunog na telepono ni Marian. Tiningnan niya ang caller ID, isang unknown number. Hindi niya sinagot. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan. Tumingin siya kay Bea, naabala sa pagtatawa habang naghahalo ng gulay. Tumingin siya kay Rafael na nakaupo sa isang mesa, nagbabasa ng libro, naghihintay. Tumingin siya sa lumang kalan na puno ng init at apoy. At doon, ngumiti si Marian. Isang ngamong ngiting tunay, payapa at puno ng pag-asa. 5 taon na ang lumipas. Ang Lutong Ina, the original, ay isa ng institusyon. Hindi lang ito isang karinderya, kundi isang training center para sa mga kababaihan na nais matuto magluto at magsimula ng sariling negosyo. Ang kwento ni Marian ay naging inspirasyon. Ang kanyang mga lutuin na may sikretong sangkap na pagmamahal ay patuloy na nagpapasarap sa tiyan at nagpapainit sa puso ng mga tao. Si Bea, ngayon ay 21 taong gulang, ay isang graduating student sa kursong Business Administration. Hindi na ito ang dating dalagitang mahilig sa luho. Siya na ngayon ang manager in training ng Lutong Ina at siya mismo ang nagpaplano ng mga outreach program para sa komunidad. Ang kanyang mga kamay, na dating sanay lang sa pag-swipe ng credit card, ay sanay na ngayon sa paghihiwa ng gulay at pagbilang ng inventory. Ang relasyon ni Marian at Rafael ay lumago ng dahan-dahan, parang isang halaman na inalagaan ng may pagmamahal. Hindi sila nagmadali. Hinayaan nilang maghilom ang mga sugat bago nila buksan ang kanilang mga puso. Ngayon, matatag na sila at masaya. Si Rafael ay hindi lang isang abogado, kundi isang katuwang sa buhay, isang ama-amahan kay Bea, at isang matalik na kaibigan. Si Dominic at Cassandra, hindi na sila muling narinig pa. Nakulong si Cassandra, at si Dominic naman ay nawala sa sirkulasyon, tuluyang nawalan ng lahat ng dignidad at kayamanan. Ang pagbagsak niya ay hindi lang dahil sa korte, kundi dahil sa pagtalikod ng mga tao sa kanya. Ang hiya ay mas masakit pa sa anumang sentensya. Isang araw ng Nobyembre, araw ng pagkamatay ng ina ni Marian. Hindi na ito araw ng lungkot. Ito ay araw ng pag-alala, ng pasasalamat. Nagtipon-tipon sila sa lumang Lutong Ina. Sina Marian, Bea, Rafael, Aling Nena, at ang ilan sa mga kababaihan na tinulungan ni Marian. Ang mesa ay puno ng mga paboritong lutuin ng ina ni Marian. Tiningnan ni Marian ang litrato ng kanyang ina na nakapatong sa mesa. Napapalibutan ng sariwang bulaklak ng sampagita. "Ma," sabi ni Marian, ang boses ay puno ng pagmamahal. "Nagawa ko po. Hindi naging madali, pero nagawa ko po. Pinatawad ko na po si Dominic. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil ayaw ko nang maging bihag ng galit. Natagpuan ko na po ang kapayapaan. Ang kapayapaan na hinahanap ko ay hindi sa yaman, kundi sa pagmamahal ng pamilya, sa pagtulong sa kapwa, at sa kakayahang tumayo sa sarili kong mga paa." Niyakap ni Bea ang ina. "Proud si Lola sa'yo, Ma. Proud na proud." Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Marian. "Proud din ako sa'yo, Marian." Ang liwanag ng kandila sa mesa
ay sumasalamin sa mga mata ni Marian. Ang sakit ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pagkawala ay nagturo sa kanya ng halaga ng mga bagay na tunay na mahalaga. Ang kwento ni Marian ay kwento ng pagbangon. Kwento ng isang babae na, sa kabila ng lahat ng pagtataksil at sakit, ay natagpuan ang kanyang tunay na lakas. Hindi sa paghihiganti, kundi sa pagmamahal, sa pagpapatawad, at sa pagtatatag ng isang bagong simula. Puno ng pag-asa. Dahil minsan, kailangan mo nang madurog ang puso para matutunan kung paano ito buuin ulit. At kapag binuo mo na, ito ay mas matatag, mas matibay, at mas puno ng pag-ibig.